pag close ka ba sa family mo, tas sa family niya, tapos nakaghiwalay kayo, kakausapin mo dun yung family o hindi na? Yung sa amin po, hindi ko po kinausap yung family niya, pero nalaman po. Tapos hanggang ngayon po, chinachat-chat pa rin po ako. Okay naman po. Nung kami. nalaman, sinong unang nag-reach out? Yung magulang niya o ikaw? Yung parents po. Anong sinabi sa'yo? Pwedeng malaman? Wala po. Wala Kinakamusta. pala eh. Kala ko may sinabi. Huwag mo ko Kinakamusta. Kunin mo yung pang-shape, i-skinhead ko to. Wag! Ang tagal niya pinag-anuhan yan. Sana all. Anyway. So, anong sabi nung Ayun po, nag-chat? kinakamusta pa rin po kung kumusta na ba daw po ako. Ganun, punta daw po ako sa kanila. Uy. Tapos bubugbugin ka, hindi Hindi naman. Hindi naman po. Oh. Tapos, nagtanong ba sila kung bakit kayo naghiwalay? Kasi di ba yung iba nagtatanong, ba't kayo naghiwalay? Anong nangyari? Ang mahirap nun, di ba yung mag-e-explain ka na dun sa jowa mo bago kayo maghiwalay, mag-e-explain ka pa dun sa ibang magtatanong. Yes. At saka yun ang painful, yung lagi kang kwento ka ng kwento sa lahat ng ano nangyari, bakit, ganyan. Minsan gusto mo na lang i-record, no? Ito yung nangyari. Nare-refresh ka na rin. Tinanong ba? Buti po hindi po tinatanong sa akin. Parang respect na po siguro nila sa pinagsamahan namin o kaya sa nararamdaman po namin. Sino ba nakipaghiwalay? Ako po. Bakit? Nung time na busy na po siya sa work niya, hindi na po siya nag-a-update, hindi na po siya nag-chat. As in, As in zero? Opo, dumating po sa point na zero talaga. Gano'ng katagal yun? Baka may isang araw lang hindi nag-update. Hindi po, umabot po ng months din. Months? As in, walang 4 update? months lang kayo, tapos months din hindi nag-text sa'yo? Oo, paano yun? Tapos sasabihin mo, napakasaya nung ano mo. The joke lang. Bakit? Ano nangyari, Abby? Nung time po kasi na yun, dumating po ako sa point ng buhay ko na nagkasabay-sabay po yung challenges. Like yung pressure po kasi nung time po na yun, nagkaroon ako ng first job ko after I graduated college po. Then, pressure kasi ang dami ko pong naririnig na downgrading. Like for example na graduate ka ng cum laude pero ayan lang yung work mo, ganyan. Then, responsibilities na rin po. Kasi unlike before, nung student ako, is po kasi ako financially supported ako ng parents ko. Then, nung after ko pong graduate, then nagkaroon po ako ng work. Doon po, nakat po yung sustento, ganyan. Kasi, tas ako pa po yung eldest daughter ng isang broken family. So, grabe po yung pressure, yung responsibilities. Tapos nagkasabay-sabay po kasi ko na rin po sa sarili ko, parang nadadown ko na rin po yung sarili ko na bakit nga po ganito lang ako. Parang ganun. Madami siyang struggles noong mga panahon na yon. Dami niya rin palang pinagdadaanan. So, nalito at nawala ng interes. Pero Vince, hindi mo ba naintindihan si Abby sa puntong yun? Nung time po na yun, hindi niya po in-explain sa akin kung bakit ganun siya. Sinabi niya na lang po sa akin yung reason nung break na po kami. Yun ang mahirap. Oo. Clueless yung isa. Baka naman na-realize mo na hindi ka pala mahilig sa cactus. Cactus. Hindi siya Yes, kakot. Sa cactus. Oo. Alam mo, dyan pumapasok yung lagi nating naririnig na communication is key. Yeah. Diba? Kung nasabi lang at napag-usapan, na-address yung issue, baka pwedeng nasamahan ka pa niya sa Oo, pinagdadaanan naayos pa mo, natulungan ka pa niya, naging support system mo siya. Hindi Yun. ba naging inspirasyon sa si Vince? Vince. Dun sa trabaho, sa problema, di ba? Minsan, di ba, yung partner, minsan nagiging inspirasyon mo yan sa trabaho. Ganda. Thanks, ma. Proud of you, baby. You're my age. Actually, yung agent, yung boyfriend mo kasi o yung girlfriend mo, yung kasama mo sa relasyon can be your angel eh. Diba? Minsan maano ka na, feeling ko ito yung sinend sa akin ni Lord na angel para makasama ko sa mga pagdadaanan ko in the future o sa pinagdadaanan ko sa kasalukuyan. Hindi mo naramdaman na parang ganun siya, meron kang anghel na kasuporta sa'yo? Ayun nga po yung kasi pagka may mga ganong problems po ako in life, ako po yung tao na ina-isolate ko po yung sarili ko. Na hindi po kasi ako sanay na magsabi ng problems ko even with my friends, family. So, that's how I live po kasi. Doon ako nasanay. No? Parang, that's first relationship ko pa po yung sa kanya. Hindi ko po alam kung sasabihin ko po ba or kung paano ko po ba sabihin sa kanya yung mga ganon. That's ayoko din po kasi nasa isip ko po that time na ayoko maging burden sa kanya.
yung own problems ko, gusto ko ako harapin ko. Kasi alam ko pong meron siya eh. May mga problema din siya na ayoko na pong makadagdag. Ganun po yung parang naging mindset ko, which is mali po. Kasi nga po, nasa isang relationship kami. Dapat dalawa kami. Parang ganun po. Lagi kong naririnig yan yung, ba't hindi mo sinabi sa akin? Ayoko na, ang dami mo nang iniisip eh. Ayoko nang maging pabigat, ayoko nang mag-isipin mo pa ako. Ako sinasabi ko lagi, mas gusto ko namang ikaw ang isipin ko kaysa isipin ko yung mga basher ko, no? Mas gusto ko namang ikaw ang problemahin ko kaysa problemahin ko yung mga tweet o yung mga hate post sa akin, di ba? Kung meron man akong pipiliin na isipin o problemahin, ikaw yun. And I will gladly think about you and I will gladly solve your problems with you. Di ba? Yung willingly and lovingly do it for you. Tulungan yan eh. Hindi yung bigat. Partner tayo, no? Yes. Magmula nung naging magkarelasyon tayo, partner na to, hindi pwedeng iyo lang, hindi pwedeng akin lang. Lahat i-share natin. Our winning moments and our low moments. I-share natin yan. Yung ganun. Pero dapat din maunawaan mo, bakit ka kaya ganun? Bakit ayaw mo nag-share? Bakit gusto mo ikaw lang ng ikaw? Bata ka pa lang ba, naging ganun na ang sistema mo? Wala ka ba talagang napagsasabihan kaya nakasanayan mo? Kailangan mo maunawaan kung saan nanggagaling yung ganun konsepto mo ng pagharap sa mga bagay. Para ma-realize mo din, anong naging epekto sa akin yun? Pag ganun ako, anong epekto sa akin pag sinasarili ko lang? Nakakatulong ba sa akin yun o bala ka lalong bumibigat? Tama ba yung style ko? Tama ba yung attachment style ko din sa mga taong minamahal ko at minamahal ako? Kasi pag dyan sobrang dami mong bit-bit, nagiging mainitin ang ulo mo, wala ka sa mood, di ba? Parang ang hirap mong kausapin kasi nga puro bit-bit mo. Dapat sinishare mo sa iba. Yeah. Siguro minsan paraan niya yun para protektahan ang sarili niya. Yung akin na lang to. Hindi ko ipapaalam sa kanila yung pinagdadaanan ko o yung kahinaan ko o yung akin na lang to. Pero lahat tayo, kahit ang pinakamalalakas na tao sa mundo, may puntong kailangan natin ng tulong. Tama. Yes. Even the king has an advisor. Yes. Diba? Even the most powerful person on earth has a security. Yes. Diba? Kahit yung pinakamayaman, pinakamakapangyarihang sa tao sa buong mundo, may mga security sa paligid nila. Diba? Kasi lahat tayo at some point kakailanganin natin ng tulong. At huwag kang mahihiya. Oo, hindi mo yun kaawasan o kahinaan. Actually, strength yun eh. Pag kaya mong humingi ng saklolo, Yes. lakas yun. Correct. Acknowledgement that you need help is actually strength. Kasi baka mahirapan ka pa rin sa susunod. At yung mga susunod na makikilala mo, maapektuhin din yung pamamaraan ng pakikitungo mo sa kanila kasi nagsasarili ka eh. Hayaan mong i-share mo ang sarili mo sa iba at hayaan mo rin yung iba na i-share ang sarili nila sa iyo. Yes. Sharing is caring. And no man is an island. Yeah. Barya lang sa umaga. Yeah. Sa atin ang West Philippine Sea. Yun. Yes. Siguro nasa Romanisa tayo.